Pero hindi na. Lord tao. Okay, 8:45. Okay, basahin ko muna po sa Carla. Ibasa po ang ating title ng ating mensahe sa umaga ito. Joy of my heart. Ayan. Ito si Joy eh. Si Joy. Ayan. Sasabihin niya ni Regan, Joy of my heart. Wala. Okay. Pero tayo mga anak ng Diyos, kilala natin kung sino yung joy ng ating puso. Amen? Amen? Sino yung bibigay ng saya ng ating puso? Si Lord. Si Lord lang. Amen. So yun po, Psalm 119, verse 105 to 112. Okay. Sabi dito, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumagalaw. Taimtim ang pangako ko, ang pusos mo ay susundin, tutukin ko ang tuntunin iniaral mo sa akin. Labis-labis o Yahweh ang hirap kong tinataglay, sang-ayon sa pangako mo, pagpiglahin niya rin buhay. Ang handog kong pasalamat, Yahweh sana'y tanggapin, yung mga tuntunin mo ituloy mo sa akin, ako'y laging nakahandang magbuwis ng aking buhay, pagkat di ko na malilibot yung iyong kautusan. Sa akin ay mayroong handang pagibong ang masasama, ngunit ang iyong kautusan ay hindi ko sinisira. Ang bigay mo mga utos, ang pamanaw walang hanggan, sa puso ko'y palagi nang sa dulot ay kagalakan. Ang pasya mo sa sarili, sundin ko ang kautusan, susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Amen? So ito po ay kaliwanagan sa kautusan ng Yahweh. Amen? Napakahalaga po sa isang Kristyano ang salita ng Diyos. Amen? Hello? Amen. Ang salita po ng Diyos, yan po yung talaga ang buhay ng ating pagiging Kristiyano. Without it, yung salita ng Panginoon. Kasi po, di naman po natin physically, literal na kasama ang Diyos. Pero dahil sa kanyang salita, nararanasan natin ang kanyang presensya, ang kanyang mga tutunin, ang kanyang mga salita. Kaya nga binigay po ang Biblia sa atin, sa kanyang mga anak. Amen. Sino ang anak ng Diyos dito? Taas ang kamay. Amen. Okay. So yun po. Sige. Okay. Kaya yung isang doon sa verse doon sa 107, I am severely afflicted. So hindi lang ngayon hirap, kundi hirap na hirap. Amen. Di ba may ganun, di ba? Hindi lang mahirap, hirap na hirap. No? Okay. Kailangan niyang kaaliwan sa kapitbahay ang nararanasan niya. Alam ko po, hindi ko po alam ang mga nararanasan niyo. Hindi ko alam yung mga kinakaharap niyo. May time nga po, at kalimitan, ang mga tao po, sa panlabas na anyo, okay siya. Amen? Pero sa loob, maraming dinadala, sinihira. So ito pong Sundays na ito, sinusumbong niya sa Panginoon lagi. Sabi niya, Lord, ito po hirap na hirap ako. Sino po ganon? Sinasabi sa Panginoon, Amen? Kahapon may nakita ko, hindi ko alam kung 2 years old o 3 years old na bata, babae. Kaya pagaling na siya ng nanay niya. Sige, tumahimik ka siya na, magagagalaw. Tapos ganyan-ganyan lang siya. Tapos iyak-iyak siya. Tapos mamaya, bigla siya tumingin sa tasa. Sabi niya, Lord, naaway ako ni Mama. Natawa ako, pero alam mo yung bata, na parang, alam mo yun? At ganun yung niya sa puno, naaway ako ni Mama. Sabi ng Mama niya, bakit? Kanino ka nagsusumbong? Kay Lord, naaway po ako eh. Nakakatuwa. Sino po ang ganon? Parang bata na nagsusumbong sa Panginoon. Amen? Diba? Sasabihin mo, Lord. Diba? Ganito. Huwag ka nang sasabihin mo, Lord, sana uli mo na siya. Huwag mo ganon. Okay, next. The wicked have made a snare for me. Sa 190 verse 9. Meron pang mga masamang tao na nagpaplano ng masama dapat sa kanya. Meron pumuputya sa kanya, nagpe-persecute sa kanya, nagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa kanya. So ito po yung mga bagay na naranasan natin. Amen? Diba? Mga persecution, mga lagi nagsasalita ng mga against sa atin na walang katotohanan. Okay, next.
So ito po pa yung pinagdamdamin niya kung anong salita ng Diyos sa puso niya, sa buhay niya, hindi niya ginawa pagkatapos niya naranasan ng mga hirap sa buhay. Kundi nararanasan niya mga ito. Sabihin po, ito po ay yung kanyang, paano ba sasabihin? Alam ko po lahat nakaka-relate. Amen? Nakaka-relate na sasabihin, Lord, hirap na hirap na ako. Lord, ito yung mga ginagawa sa akin ng mga tao. Diba? Minsan, iniisip natin parang, Lord, bakit mo ba ganito? Bakit nangyayari sa akin? No? Ito po yung sinasabi ng psalmist dito sa mga verse na to. Sige, ate. Okay, number 1. Basahin po natin, sabay-sabay. Ayan, napakaganda po, no? Sa ano lang, sa matinding paghihirap ng ating buhay, ano po ang liwanag sa ating daan? Ang salita ng Diyos. Hindi yung salita ng tao, salita ng Diyos. Sige, ate. Okay, we live in this world na full of darkness. Meron pang ignorance and unbelief sa puso natin. Aminin niyo yan, may time, di ba? Na hindi tayo naniniwala. Tapos, meron hindi natin alam. Sa heart natin, kaya bakit tayo malinis ng landas. Hindi natin alam ang tama at mali. Kailangan natin ang gagabay sa atin. So, yung verse na yun po yung sinabi doon. Next, we're easily tempted, prone to wander. Kailangan natin ng ilaw. Kumbaga, nasa dilim tayo, ang salita ng Diyos ang ilaw natin para makalakad tayo ng tama at nasa kalooban ng Diyos. Ang paningin natin sa mga bagay-bagay sa buhay ay distorted by sin. Di ba nga po, dito sa mundong ito, ang mali, ginagawang tama. Hello? Tama ba? Di ba? Dinidistort nila ang truth. Yung lang ang pagagawa ng mga batas natin eh. Gulo-gulo na eh. Di ba? Parang nagloloko na tayo, di ba? Ganun kasama ang mundo na parang wala yung, kasi wala yung righteousness, wala yung justice, di ba? Isang, sabihin natin, napaka-unfair, lalo sa estado ng mundo ito, di ba? Pag maliliit na tao, pag nagkasala, ang bilis, di ba? Isa nagnakaw ng manok, basta napaka-simple, alam ko meron ako nakita ng sobrang maigat na. Hindi naman sa kinukonsindi natin na tama yung ginawa, pero grabe yung kulong agad, tapos hindi siya nakailang na, samantala itong mga nasa gobyerno, limpak-limpak na mali-maleta ng mga pera ng mga nanako, tapos andun pa sila. Amen? Ganun, pinapakita ang way na mundong ito, distorted by sin. Diba? To-justify pa nila yung mga pinagagawa nila. Okay. So, sabihin mo wala. But only the Word of God enables us to see things in their proper light and distorted by sin. At I think sa panahon ngayon, kalooban ng Diyos na ma-expose sa mga ito. Amen? Diba? Sa meral kumalam eh. Makita natin dahil pala mga sinusigil. No? So, although lahat naman ay nagbabayad din. So, napaka-distorted ng mundo nito. Kaya kailangan po talaga natin ang salita ng Diyos. Ito talaga yung standard para maging nasa tama tayo. Amen? Okay, next. So, una, yan ang tulong ng salita ng Diyos sa atin, sa bawat araw. We need the word every day. Kaya tulad ng isang ilawan na daladala natin habang naglalakad tayo sa madilim na daan. Amen, pag madilim, di ba, kailangan nyo na? Ilaw. Sino naglalakad sa dilim dito ng walang ilaw? Magagawa. Ano maaaring mangyari sa iyo pag walang ilaw? Madapa. Okay, so yun. Hawak-hawak natin palagi binibitawan ng salita ng Diyos sa paglalakbay natin sa madilim na mundo ito. Literally, ang mundo ito ay madilim. Amen? There's darkness. Parang pili mo ay nakasiyahan ng mundo. There's darkness. Kita mo kung gaano katalamak ang kasalanan. Ang mga gawa ng kaaway nandiyan lang, kabi-kabi. Lantaran. Amen? Hello? Yan ba kayo? Hindi ba din ang church kasi para hindi masyadong mahihit?
Okay, pero hindi naman kayo sa dilim, no? Hello? Sabi mo sa tabi mo, nasa liwanag ka, kapatid. Sabi mo na sa likod mo, nasa liwanag ka, kapatid. Huwag ka matulog. Okay, next. Pagkat ang utos, wala. Ang ilaw, ang turo ay tanglaw, at ang daan ng buhay ko ay ang mga saway. Alam niyo saway? Saway. Alam niyo yung word na saway? Ha? Ano yun? Sawayin ko yan. Pasaway. Ano yun? Ha? Pagsabihan. Tama. Okay. Next. Hindi sa mga mahaba to. Sige, ate. Oh, sige, pasahin ko natin mo muna ang point. Nakasahin ko. Para manunong pa tayo eh. Susundin ko ang salita ng Diyos. Amen. Ang sinusunod natin ang salita ng Panginoon, ha? Okay. The sound decision niya bitaw ng isang pangako, isang commitment, isang resolution. Ako'y sumumpa at pinatibay ko na aking tutuparin ang matutupid na mga batas mo. Psalm 119, verse 106. Sino po sa inyo ang nakaranas ng mga ako sa Diyos? Nangako kayo sa Panginoon. Ha? Taas ang kamay ng mga nangako sa Diyos. Wala? Hindi ka nangako? Nagsabi nga ng amen ang nangako sa Diyos. Yung iba, hindi nangako? Mahirap nangako eh, no? Pero one in your life, sometime in your life, nangako mo sa Panginoon. Amen? Ginawa mo yan, kapatid. Hindi ako naniniwala na hindi mo yan ginawa. Isa sasabi ko, Lord, ito po. Talaga, Lord, ganito. Diba? Hindi niya tawag na covenant. Pag sinabi covenant, ano to eh, ano yung sa Tagalog? Ano po? Tipan. Para lalo lumalim. Para, pagkakasundo mo, ano, personal oath-taking. Ano yung nag-oath-taking? Sino na kanalis mag-oath-taking dito? Lalo yung mga nagagana, di ba? Pag naging presidente ka, no? Ako ay nangangako. Natutuparin ko. Kaya oath-taking, saksi ang Diyos sa pangako binitawan niya na ang bawat hakbang, bawat desisyon niya sa buhay, hindi lang isasangguni kundi isasakayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Ganito po. Kay Lord po tayo, humihingi ng sangguni. Ano yan? Hingi tayo ng gabay. Ang tawag kasi ganito eh, sinasabi lang natin kay Lord, Lord, ito gusto ko, ito sana ganito. Tapos pero, kailangan i-align mo yun sa kalooban ng Diyos. Amen? Hello? Dapat yung pagsaguni mo, kailangan in-line sa kalooban ng Diyos. Naniniwala po, kung pag hindi kalooban ng Panginoon, kung magana may magulang ka, yung anak mo, may gustong gawin, kung na ikaw papahamak niya, syempre hindi mo papayagan yun. Amen? Okay, so yun po. Ito po yung sinabi, bumitaw siya ng isang pangako. Tutuparin ko ang matutuwid ng mga batas niyo. So yun po yung unang tutos. Susundin ko ang salita ng Diyos. Hindi madali yan, kapatid ha. Madaling sabihin. Hindi madali. O ano mga utos ng Diyos? Bahalin mo ang iyong kaaway. Diba? Hindi madali yun. Ano pa? Hindi gusto ko sabihin eh. Magpatawad ka. Diba? Forgiving. Hindi madali yun. Hello? Okay, so yun po. Next. Yung una, susundin ko ang salita ng Diyos. Ito. Papalakasin ako ng salita ng Diyos. Amen ba yan? Amen? Pag mahina ka, salita ng Diyos ang ano mo. Ang strength mo. Okay, sige. Ito yung sinabi niya sa Panginoon eh. I am severely
afflicted, nahihirapan siya, pwedeng financially, emotionally, physically, o dahil sa persecution ng mga ungodly. Pero hindi lang siya nahihirapan. Severely. Pag sinabing severely, kung sasakit yun, ano na eh, matindi na, nasa last stage na. Diba? Oh Lord, grabe ang paghihirap ko, para praise natin. Diba? May time, ganun sinasabi natin sa Panginoon. Amen? Si Hope na eh. Imagine niyo kay Hope, isang araw, puro values, sunod-sunod. Hindi pa natatapos magsalita ng isang values. Hope! Namatay lahat yung mga, yung mga alaga mo, pati tagapag-alaga. Hindi pa siya natatapos. Dumarating na yung isa pang alipin. Hope, ang mga anak ko, namatay lahat. Sunod-sunod yun. Pero ano sabi ni Hope? Ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ay magbabawi, purihin ang salita ng Diyos. Ang Panginoon. Amen? Matinding na yun. Matinding faith confession. Amen? Hello? Yan pa kayo? Yan pa kayo? Tingnan na kayo mga natutulog. Okay, next. Affliction na binigit niya ay sa ibang verse, yan sa 119, verse 50, 67, ganyan na lang. Tuloy-tuloy walang humpay na paghihirap ng larasan niya. Huwag natin gawing excuse yung mga hirap na mananasa natin para isang kami ang salita ng Diyos sa buhay natin. Marami po kasi, pagka nakakaranas ng paghihirap o matindi yung sunod, ay nakakalibot sa Diyos. Pero ngayon din, kahit kasaganahan din, nakakalibot din sa Panginoon. Amen? Okay, next. Humingi ng tulong na palakasin siya, ibago siya muli, huwag siyang hayaang mamatay sa tingin ng hirap na naranasan niya. Ito ang panalangin for God to act according to His word or His promise. Yung kumpiyansa na meron sa buhay ay wala sa kanyang strong determination to be faithful sa covenant, yung pangako niya. Kundi sa garantiyan niya na ang Diyos ay tapat, laging tapat sa kanyang mga pangako sa atin. Nakuha niyo po, kapatid. Kumbaga po, yung salis na to, nanangan siya sa katapatan ng Diyos, hindi dahil sa mga pangako na binitawan niya sa Panginoon. Nakuha niyo? Kasi itong determinasyon natin, alam ko na ako kaya, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Lord, magsiserve ako sa iyo. Pinangako mo yan, may determinasyon. Pero hindi sa lahat ng panahon, malakas ka. Magagawa mo yun. Pero ito nga, nanangan siya sa salita at katapatan ng Diyos. Nakuha niyo ba mga kapatid? Hello! Di ba kapag tayo nagpupuri sa Panginoon, yes, nagpapasalamat tayo sa kanyang mga ginawa, pero higit sa lahat, yung mga grace niya, yung kanyang biyaya, nararanasan natin yung dahil kung ano siya, kung sino siya, hindi dahil sa mga ginawa natin. Diba? Okay. Ang lakas na kailangan natin para makapagpatuloy ay nanggagaling saan? Sa salita ng Diyos. Kapag nangihina ka, the more you need to cling to the Word of God. Yun. Yun ang dapat maging natin, salita ng Diyos. Kasi sa totoo lang po, pag nanghina kasi tayo, pag nakita natin yung sitwasyon, yung mga problema, ang tendency po dito, mas mag-focus tayo dun sa kawalan, dun sa paghihirap. Pero ito nga, katulad ng salis, yung salita ng Diyos, ang kanyang pinanghawakan, yung batas niya, yung batas ng Panginoon, ang kanyang pinanghawakan. Nanangan siya sa katapatan ng Diyos. Naniniwala kayo na tapat ang Diyos? Yes. Amen? Ano yung mga pangako niya, hindi kanya iiwan, no? Diba? Yung kanyang lakas ay sapat para sa atin. Yung provision niya. Yung kagalingan niya. Yun po yun. Okay. Prayer. So kanina, susunod ko ang salita ng Diyos. Yung pangalawa, papalakasin ako ng salita ng Diyos. Ito ba? Tuturuan ako ng salita ng Diyos. Naniwala kayo na ang Diyos ay natuturo. Willing ba kayo to learn? Hindi na. Willing ba kayo matuto? Amen? Okay. Sabi noon, prayer niya sa 108,
sabi niya, tanggapin mo ang papuring aray sa iyo. Free will opening out of the overflow of his heart. Kahit nahihirapan siya, pero hindi siya napipilitan lang sumamba sa Diyos. Amen? Hindi ka napipilitan. Di ba kahit hirap ang kalooban mo, kahit may dinadala ka, pero andito ka para magpuri at sumama sa Panginoon. Amen? Di ba napakaganda ng inawit natin kanina, di ba? Yung calling ng Diyos sa atin. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ayan. Bawat isa sa atin ay tinawag ng Panginoon sa kanyang pagmamahal. Okay. Alam niya, deserving ang Diyos ang lahat ng papuri. Alam naman natin yan. Deserve the Lord ang lahat ng papuri at magsamba. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay. Alam niya sa sarili niya, hindi niya kaya mag-response consistently ay may bibigay pag sa manggarapan sa Diyos. Ito po, katotohanan ko. Hindi lahat ng panahon parang ano tawag doon, yung hindi ka, wala ka sabon. Ano tawag doon? Alam mo na yung damdami mo parang hindi mo kayang magpuri sa Diyos that time. Kasi nga, ang dami mo dinadala, dami mo, yung problema na ano na yung isip mo. Tapos parang wala kang na sumamba sa Panginoon. Diba? Naranasan po natin yan. Pero ito nga sinasabi mo sa akin. Kahit nahihirapan siya, ibibigay niya pa rin yung karapatang pagsamba sa Panginoon. Okay? Next. Teach me your rules. Lord, gusto ko matutunan ng iyong mga salita, lalo na sa panahon ngayon na hirap-hirap ako. The more I need to learn the word. Ayan. Amen? Sino po dito ang mga naging estudyante? Lahat naman, no? Sino ang magaling sa math? Yung mga, yung mga adult, sino magaling yan sa math? Ano po yung ano yung pinakamahirap na subject na narasan nyo? Rico, anong pinakamahirap mo subject mo, naranasan mo? Trigo. Yes, may din yun ah. At si Pastor Pio? Pinakamahirap? Ha? Ano? Pilipino? Talaga ba? Algebra. Yan, mga chemistry, mga ganyan, ang hirap-hirap yan. Meron na kayo na ano si Mea, tatawa-tawa lang. Magaling kasi ito si Mea eh. Ginailaw niya. Di ba may mga time po na may mga lesson na hirap itigtigit. Di ba? Ayaw mo na agad. Kaya na, pag hindi mo talaga sinutukan, hindi mo matutunan. Kailangan meron kang will na, ano tawag dito, intindihin. Kaya lang iba kasi ba, huwag na nga. Absent na lang ako. Hello? Parang gano'n din po ito eh. Diba? Parang ang hirap-hirap, pero kailangan mong anuhin. You stand by the word of God ng hirap na hirap. Ewan ko kung nararanasan nyo ito, napakahirap po itong sitwasyon na ito. Kasi andun ka sa sitwasyon na hirap ka. Pero you have to stand sa word ng Lord. Alam mo yung kumari, nararanasan mo yung hirap mo, may sakit ka. Diba? Pero you have to stand on the word ng Lord. Ikaw ang aking great healer. Alam mo yung panghahawakan mo talaga dun sa sitwasyon na yun. Amen? So, ganun po. Next, hindi tayo darating sa punto ng buhay natin na nag-graduate na tayo sa pag-aaral at salita ng Diyos. May graduation ba? Siguro pagpapastor, pwede pa, pero nag-aaral pa rin eh. Pagpinuhan na ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, walang graduation. Sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sabi ni Ate Lynn, mag-graduate daw, pagpinuhan na ni Lord. Tama naman. Okay. Nasaan na? Wala. Araw-araw kailangan natin ng aral at tulong na nagagaling sa salita ng Diyos. Araw-araw kasi na kailangan natin ng liwanag ng salita ng Panginoon. Kaya makakabuting pag-umulan nyo ng pansin sa pagkatulad ng isang ilaw sa kadiliman na tumatanggang sa iyo hanggang sa higat ng araw ng Panginoon at pagliwanag ni puso ang bituhin sa umaga. Diba? Yan po yung sa 2 Peter 1:19. Kailangan
po natin lagi ang salita ng Diyos to guide us. Amen? Hello? Madaling sabihin kasi, di ba yung sabi naman sa inyo, ang salita ng Panginoon, ano daw natin yung unang gagawin? Susundin. Sabi mo sa sarili mo, susundin. Pero kapag sinabi ni Lord, magpatawad ka. Tapos hindi mo magawa. Nasusunod mo ba ang salita ng Diyos? Hello? Diba? Mahalin mo ang iyong kaaway. Hindi madali. Pero sa biyaya ng Diyos, sa kanyang banal na Espiritu, kaya-kaya natin gawin. Amen? Sabi mo sa sarili mo, kaya ko. Sa tulong ng Diyos. Okay. Next. Gaano halaga ang salita ng Diyos? Lalo sa oras na hirap o hinahina tayo, not just physically, emotionally, spiritually, kaya mas kailangan natin to resolve. Buo ang loob. Sabi mo, buo ang loob. Paglaanan ng panahon ang salita ng Diyos. Basahin ang araw-araw, pagbulayan sa maghapon, sundin ang lahat ng sinasabi ng Diyos. Ang kumpiyansa natin, wala sa sweat or determination, kundi sa tulong na nanggagaling sa Panginoon. Sa kanyang salita lagi. Hello? Hello? Nandito ko kayo? So, hindi mo yan nagagawa dahil determinado ka. Nagagawa mo yan dahil sa tulong ng Diyos. Amen? Okay, next. That is why we pray. Yan. Kaya pala tayo pray. Hinihingi natin na siya ang magturo sa atin ng kanyang mga salita. Humingi tayo ng lakas sa Diyos para masunod natin ang mga utos niya. Para manatili tayo sa daang nais siyang lakaran natin hanggang sa dulo. Mga kapatid, ito po ang sinasabi ng Panginoon sa akin hanggang matapos ako. Ang halaga ng salita ng Diyos. Huwag po nating baliwalayin kung di ito yung maging buhay natin. Amen? Hello? Paano ko masasabi na hindi ko pinapahalaga ng salita ng Diyos? Kasi wala lang. Pupunta ka dito, uupo, makikinig, tapos wala na. Dapat po isa sa puso at i-apply sa buhay ang salita ng Panginoon. Amen? Hello? Okay, next. Number 2. Yung kanina, ano yung number 1? Ano yung number 1? Sa matinding paghihirap, wala na. Okay, ito na nga, sa matinding panganib ng buhay, salita ng Diyos ang kalagihan ng ating puso. Kanina sa paghihirap, ngayong panganib. Alam niyo po yung panganib? Lagi bang may panganib, tama ba? Kasi nag-aaway tayo. Sino? Hindi yung katabi mo ha. Nag-aaway natin si Satanas at kanyang mga alipones. Yung kanyang mga ginagawa. Salita ng Diyos ang kaligayahan ng ating puso. The joy of my heart. Next. Hindi naman pinangako ng Diyos, eventually magiging maayos madali ang buhay natin. Diba? Better, bed of roses. Next. Posible nga na mas naging malala. Totoo naman, diba? Nung hindi ka Kristiyano, paewan-ewan lang. Wala, diba? Walang ano. Pero ngayon, ang daming masyadong nagiging issue. Diba? Lalo na daming ganap. Pati yung pagsisimba mo, madalaman. Yung ba'y nagsisimba dyan? Hello? Diba yung hindi ka namang pinapansin nung dati nun? Pero ngayon, pansin na pansin ka. Wala pang labas ng bahay mo. Nakaano ka na, nakamonitor ka na. Okay. Kalabahagi, verse 192. Naglalagay na sa alanganin ang buhay niya. Kapag ganyan niyang sitwasyon, pwede yung panghinaan ng loob, ma-depress, ano ba yung nagpapakamatay. Ito po yung mga tayong na may mga tao sa paligid niya na talagang naranasan niya na i-down siya. No? Di ba kami, nagbabalak ng masama lagi, di ba, sa kanya. So, yun ang naranasan niya. Ang hirap talaga, lalo kapag minsan, kahit hindi pa ibang tao, minsan mahal mo sa buhay. Malapit na kalapit sa iyo, sila yung magkukos para mag-down ka. Di ba, nangyayari po yan? Pero ito nga po,
sa mga panganib, yung salita pa rin ng Diyos ang magbibigay ng alin sa atin. Next! Napatunayan ng mga awit sa matinding panganib ng buhay, salita ng Diyos ang kaligayahan ng ating puso. Yung pa rin ang magbibigay ng alin sa atin. Next! Alalahanin ko palagi ang salita ng Diyos. Ano yan? Dami na susundin, papalakasin. Ito naman po. Ano ba yung aalalahanin? Ano sa ibang word nun? Ha? Iisipin, bubulay-bulayin, i-remember. Ayan. Tanongin mo yung kapag mo, nakakalimot ka ba? Diba? Kasi nakakalimot tayo eh. Alalahanin ko palagi ang salita ng Diyos. Sige, Kuya Sam. Ang commitment natin sa salita ng Diyos, hindi lang hinong-hinong kahit isang oras lang tuwing umaga. Pero pagdating naman ang kaabalahan sa mukhang hapon, nakakalimutan natin yung salita ng Diyos sa binasa natin. Ito yung paano, nag-devotion tayo. Nag-devotion ka nga, pero sa maghapon, nakalimutan mo naman lahat yung mga salita ng Panginoon. Dapat kasi pag bumulay-bulay, kahit hindi yung tuwing umaga lang, or may time na babasa ka, every time, kahit saan ka, maiisip mo, i-remember mo yung salita ng Panginoon. Yeah. Kaya napakalaga ng memory verse. Hello? May memory verse pa kayo? Yan. Sana po itong taon na to, i-goal niyo po na mabasa niyo po itong buong taon na to ang Bible na from cover to cover. Amen. Kaya ba natin yun? Kaya po ba natin from cover to cover? Sa isang taon, babasahin po natin. Amen? Ilang oras ka nga sa Facebook eh, sa TikTok eh. Tapos pag nagbabasa ng salita ng Panginoon, parang tulog na. Nagpe-pray na, di ba? Nag-pray sa gabi. Ang amen na, kinabukasan. Nakatulog na. Sino nakaranas sa ganon? Pag-ising, amen, Lord. Nakatulog na. Next. Bitbit natin yan sa panahon na susubok tayo. Kasi may bitbit, may ka palagi. Ano ba yung meron ka dalang baon lagi na panlaban? Amen? Sa panahon na susubok tayo, mas lalo mo natin alalahanin ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga natin ang pag-memorize ng ilang talata ng binabasa natin. Okay? Kung tanungin ko kaya kayo ngayong umanang ito, meron kayong isang memory verse na masasabi? Wala nagsasalita. Wala nagsasabi na. Sige nga, meron ba? Masasabi niya, meron akong memory verse ngayon. Kapag tinanong mo ako, meron akong memory verse ngayon. Taas ang kamay. May memory verse. Kahit isa, wala. Tingin ko nga, yung mga nasa likod yan. Wala memory verse. Ayaw nila magtaas na kami kasi baka bigla akong tawagin ng pag-reciting ko rito eh. Favorite sa favorite yan ni Aliyah. Yung one time na ano kami ng mga kwento sa Bible kasi sinabi sa kanya pinakamaiting verse, Jesus wept. So tuwa siya, meron palang narin yun ang memory verse ko, Jesus wept. Makayo ba yan, di ba? Be joyful. Di ba meron nun? Be joyful. Meron mga ganun eh. Kaya sige, nagbabasa ng Bible. Okay, next. One of two chapters ang binasa mo sa isang araw, pumili ka kahit isang verse na para pag-isipang mabuti. Hindi sa lahat ng quiet time mabuti all throughout the day. Actually, ang mga verse sa Bible, makikita mo kahit saan. Kahit hindi mo sa Bible na pilihan. Minsan sa Facebook, makikita ka nga. Di ba nakaka-encourage? Ganda nga yun, di ba? Okay, next. Kapag natatakot ka, di ba mga kapatid, makinig mabuti. Pag natatakot ka, ano nangyayari? Lalakas ang iyong loob kapag naalala mo ang Psalm 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is my stronghold of my life, whom shall I be afraid? O di ba napakaganda? Kapag natatakot ka, ito pang hawakan mo. Kanino ba ako matatakot? Ang Diyos ang aking kasama. Hello! Diba? Ganun ka, ano ba yung ganun ka, hindi yung salita ng Panginoon, ganun siya sagot sa bawat tanong natin. Next. Kapag natutunan ka kung sa
sapat ba yung provision ng Panginoon? May babalik ang tiwala mo sa Diyos kapag naalala mo ang Psalm 23 verse 1. Ano po yun? Si Yahweh ang aking hindi ako nangungula. Di ba? Pag isa nakakaranas ka na ng mga pagkukulang. Pagkawakan mo, sabi ng Lord, Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ako mag-uula. Di ba mapapalakas ang loob mo nun? Hello? Ganun po nag-work ang salita ng Diyos sa akin. Next. Kapag nahulog ka sa malaking kasalanan, nagkasala ka, na nag-fail ka, hirap kang paniwalaan ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo. Napakalaking comfort kapag naalala mo ang Romans 8:1. Ano sabi nun? There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Napakahalaga ang memorization. Kaya nga sabi ng sa Psalm 119 verse 11, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Dapat lagi nakastore ang salita ng Diyos sa puso natin para hindi tayo magkasala. Kasi yun naman remember mo, oh, sabi niya kami ng ganito eh. Hello! Hindi sabi ng Facebook ganito eh. Sabi ng Facebook, i-share mo daw. I-heart mo, i-like mo. Para tugon yung prayer. Hindi ko ganun mag-work ang salita ng Diyos. Okay, mananatili akong tapat sa salita ng Diyos, sa salita ng Panginoon. Sabi po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Yan, mananatili. Diba? Huwag mawawala. Sabi mo sa kanila, huwag ka mawawala. Huwag ka nakasulpot-sulpot. Hindi nakabuti. Sabi mo. Okay? Mananatili akong tapat sa salita ng Diyos. Next, kasama sa panganib na haharapin natin yung masasamang tao. There's so many difficult people at mga tao na masama. Tama? Sa panahon ngayon, napakarami sa mga balita na sobrang nababatter ako. No? Ganun na rin yung mga news ngayon. Sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos na sinasamba natin, the wicked had laid a snare for me. Verse 1:10. Ang wicked daw, ang masamang tao, naglagay ng patibong. No? Merong patibong, kita o trap na ilagay para mahulog tayo sa pagkakasala, para tularan natin na paraan na pamumuhay nila na siyang ikapapahamak natin. Aminin natin, maraming mga tao gusto tayo mapahamak. Amen? Meron mga tao na ganyan, mga difficult people, mga masamang tao. Pero sabi nga, mananatili akong tapat sa salita ng Diyos. There's a greatest danger para sa atin. Hindi lang malagay sa pangalim ang physical ang buhay natin kapag tayo na-persecute. The greatest danger, mga kapatid, pakinig po, kapag tumulan tayo sa pamamaraan ng masamang tao. Kumaga, ano tawag yun? Kompromiso. Magkompromiso ka na. Nilakaran mo na ang daang nilakaran nila at sa lumihis sa landas ng nais ng Diyos sa atin. Kasi nga maraming persecution, ay, lagi kang pinagkakaisahan, lagi kang inaanuhan. Pero you have to stand doon sa faith mo, sa salita ng Panginoon. Diba? May time dahil sa faith mo, maraming sinasabi sila, hello, ito wala namang pakisama to. Ito, ano naman to? Lisan lang to. Nakukuha niyo ba mga kapatid? Hello! Ganun po yung pamumuhay ng bilang totoong Kristyano. Kapag lahat ng tao pakanan, ikaw pakaliwa. Hello! Against ka dun sa paraan ng mundo. Next! Ang salita ng Diyos ang ang kaligayahan ng aking puso. The joy of my heart. Sabi ko ulit, the joy of my heart. Rindihan mo muna sabihin kay Joy. Okay, next. There, the joy of my heart, sabi ng mga awit, the word of God is our treasure and our pleasure. Ang kayamanan at kasiyahan na hinahanap ng puso natin ay saan po makukuha? Sa Diyos lamang natin matatagpuan sa magitan ng kanyang mga salita na nagpapakita sa atin kung sino ang Diyos. Mas pangingilala po natin na Panginoon sa kanyang salita. We will learn more about Him through the Word of God. Next.
Ayan. Sino yung trabaho dito? Trabaho ko yun ha. Okay. Trabaho kayo ng trabaho. Hindi lang po yung nagkatrabaho para kumita kahit nasa bahay lang ha. Kasi trabaho din naman yun, di ba? Mga nanay, tama ba? Yung mga nasa bahay lang, trabaho din yun. Trabaho kayo ng trabaho para mabigyan ng magandang buhay ang iyong pamilya. Tama ba? Hindi? Para bang balang araw ano daw, may maipamana kayo sa mga anak niyo. Wow, may ano? Ano tawag doon? Ano tawag doon? Pag may mga pamana? Ha? Ano yung sabi mo, Andre? Nakalimutan ko eh. Ano yung tinatawag? Malipo ka na maraming ano, para may maipamana ka. Diba? Tagapagmana, Lee. O, diba? Angela Dennis. Ang tagapagmana niya ay si Mira at si AJ. Diba? Tagapagmana eh. Okay. Ano ang gusto mong manahin ng iyong mga anak? Mas gusto mong manahin mga material na bagay ba? Hindi po, lalo sa mga magulang. Ito po ang ipawala natin sa kanila. Higit sa lahat, para nasa natin ipamana ang salita sa kanila ang Diyos at ang kanyang salita. Ang lahat ng yaman at lupo ng mundong ito ay lilipas. Pero ang salita ni Kristo ay mananatili ba kakailanman. Natin 2025. Amen? Amen. Hindi mo masama na magnais ng mga material na bagay. Pero mas i-priority natin ang salita ng Diyos, ang Diyos sa buhay ng ating mga anak. Amen? Hello? Okay, next. Ipamana natin yung hindi pandalian lamang, kundi yung long-lasting para masasabi natin tungkol sa salita ng Diyos. My heritage forever, the joy of my heart. Heritage. Pamana. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay tagapagmana ni Kristo. Amen? Ano ka pala? Tagapagmana. Next. Ikikiling ko sa puso. Alam mo yung ikikiling? Ibabaling. Tama. Ikikiling ko ang puso ko sa salita ng Diyos. Bakit? Next. Teka lang. Ang puso natin, dahil natitira pang kasalanan, naka-incline para sumuway sa utos ng Diyos to follow our own heart. We need to make a conscious decision na ikiling ang puso natin o dalhin sa direksyon ng pinapakanais natin ay sumunod sa salita ng Diyos. Ang pagsunod sa salita ng Diyos hindi lang mere duty, kundi kailangan gawin, kundi kasiyahan ng puso natin kasi gusto natin gawin. Ito po mga kapatid, itong puso natin may prone na bumalik sa iba. Nasundin ng sarili, sundin ng puso, di ba sabi nga, don't follow your heart eh. Follow the word of God. So dapat, ikikiling mo yung gagawin mo na i-focus o ikiling mo yung puso mo sa salita ng Diyos. Kumbaga ito po ay conscious na dapat gawin. Kasi nga, may time, malilihis ka. Hello? Amen. Nakukuha niyo ba mga kapatid? Okay, next. Buti natapos. Ang haba kasi. Okay, next. Ibrigin ko na lahat eh, para hindi na ako magbukas ng Bible. Ano daw po ang salita ng Diyos? Nagbibigay ng liwanag, nagbibigay galak sa ating mga puso. Dahil dinadala natin sa atin si Jesus mismo ang liwanag ng buhay natin at kapaligiran ng ating puso. Sabi ng Griego, liwanag ng buhay. Pero nagdidilim ang paningin mo kapag nakita mo na ang buhay. Pero ang salita ng Diyos po, ito ang tunay ng bibigay ng liwanag. The word of our God is our light and our joy. Dahil si Jesus mismo ang light and our joy forever. Amen? Amen. Yun ang tunay na tapat na kasiyahan ng ating puso.
The joy of our heart ay ang Word of God. At sino yun? Si Jesus. Amen? That was the last now. So, bakit pa natin, bakit basahin po natin sabay-sabay yung pinakahuli. So, wag mo daw natin pababayaan ang pagbabasa, paggugulay-gulay ng salita ng Diyos at kasama mo nang idadagdag ko ang pananalangin. Amen? Bigyan natin ng priority ito mga kapatid. Katulad ng pagbigay niyo ng priority. Ito yung ginagawa natin. Pagsasama-sama. Di ba sabi ng Lord? Huwag yung kaligtaan ng mga pagtitipon. Kasi kailangan po natin. Amen? Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Pakilagay niya po yung tinawag natin kanina, yung tinawag kita